Ngayong araw ay nandito kami sa Taguig City para magsagawa ng clean-up drive kasama ang mga kabataan na tiga dito. Yo, shoutout sa GK Wood. Andito na kami sa TV. Umaga pa lang ay umalis na kami sa amin para makapunta sa lugar kung saan magki-clean up. Makalipas lang din ng ilang oras na biyahe ay dumating na kami sa lugar. Nga pala, sponsored din pala to ng Water Philippines. May libre din sila ditong pang-almusal gaya ng kape, pandesal at biskwit. Makalipas lang din ng ilang minuto ay nagsimula na yung event. Sa pakikisa sa gawain ito. Meron din palang inihanda na sayaw ang grupo ng mga kabataan dito. Pinaghandaan talaga nila itong event na ito. Speaking of this event, ang JCI Port Bonifacio ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong kagandang event para sa mga kabataan. Ako nga po pala si Rod Musa, ang 2025 President ng JCI Port Bonifacio, Taguig City. At nandito tayo ngayon sa Napindan kung saan gumawa tayo ng cleanup drive. And this is also a vlog para maipakalat pa natin yung magandang mensahe ng proyektong ito. At ito ay para ipakita yung kagustuhan ng mga kabataan na tumulong sa community nila at ma-promote yung kalinisan dito sa lugar nila, sa Napindan. Maya-maya lang din ay nagsimula ng mga kabataan na maglinis sa kapaligiran. Habang naglilinis sila ay tinanong ko kung ilang taon na sila. Ilang taon ka na? 11 po. Ikaw, ilang taon ka na? Ano po? 15. 13 po, 13. 12 po. Ikaw, ilang taon ka na? 13 po. 17. 17 po. Mga bata, yung mga volunteers natin dito, di ba? Ate, ilang taon ka na, ate? 14 po. 13 po. 17. 16 po. 17. 17 ikaw, ate. 12 po. 13 po. 13. Sama-sama. 13 po. 12 po. 12. 14 po. 14. 14 po. 14 ikaw, be? 12. 12. Di ba, mga youth talaga tol, mga bata pa. Oo, mga bata pa talaga. Nakakamanghalang kasi mga bata pa lang sila ay may pakialam na sila sa kapaligiran natin. Ito din talaga ang purpose kung bakit sila nagsagawa ng ganitong event. Para maging aware ang mga kabataan sa ating kapaligiran. Sa simpleng pagtapon mo ng basura sa tamang tapunan ay malaki nang naitulong mo. Disiplina lang ang kailangan natin. Mapabata man o matanda, dapat disiplinado tayo sa ating kapaligiran. Sipalan nyo kaya? Christian Owen Ganon. Isa akong core leader sa Kalinga Youth Leader. Anong purpose nyo kuya? Bakit tayo nag-participate sa ganitong napakagandang event sir? Tapos may mga kasama tayong mga bata. Anong purpose na? Para matuto sila kung paano paalagaan ng kapaligiran. Para patutuloy sila maging matulungan at masipag sa lugar kung saan sila nakatira. Message na sa mga kabataan na nanonood ngayon sir, anong mapapayo natin sa kanila para makapag-participate din sa mga ganitong payo ko lang maging masipag araw-araw. Tapos wag tayo mahiya kahit maraming nasasabi yung ibang tao. Dapat pag gusto mo, gawin mo, yun yan. At Kapsaps, bago natin ituloy ang video, sa mga hindi nakakaalam, mamimigay ako ng 2 iPhone sa 2 maswerteng subscribers sa YouTube ko. Ang kailangan nyo lang gawin ay kailangan nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. At pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ipapamigay ko na tong 2 iPhone na ito sa 2 lucky subscribers ko. Baka iniisip nyo na walang laman tong 2 iPhone na ito. Ipapakita ko sa inyo. Ito, ayun o, puti. Yan. Oh. Kaya kung gusto nyo rin magka-iPhone, ano pang inaantay nyo? I-subscribe nyo na yung YouTube channel ko. Malay mo, para sa'yo pala isa sa mga iPhone na ito. Kaya subscribe na! Balik na tayo sa video! Makalipas ang 2 oras na paglinis, finally natapos ng mga bata. Sobrang dami ding basura ang nalinis nila. Patunay na kahit bata lang ay pag nagtulong-tulungan ay malaki ang impact na kayang maiambag sa ating kalikasan. Dito na natatapos ang video. Maraming salamat sa mga youth leaders and members na nakipag-participate sa event na ito. Maraming salamat din sa JCI Port Bonifacio at sa Water Philippines. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging posible ang event na ito. Kaya sa mga kabataan dyan na nanonood ngayon, ay maging disiplinado tayo sa ating kalikasan. Itapon ang basura sa tamang tapunan. Ginawa itong video na ito para magsilbing aral sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Dahil hindi porket bata tayo, ay hindi na dapat tayo maging aware sa ating kapaligiran. Ang project na ito ay magpapatuloy. Every week ay magkakaroon ng clean-up drives. At hindi lang ito pansamantala, kundi tuloy-tuloy na progreso hanggang sa maimpluwensyahan ng lahat ng kabataan na alagaan ng ating kalikasan.